Isang nakakagulat na pangyayari ang yumunig sa buong bansa matapos isiwalat ng Korte Suprema ang matitinding ebidensyang umano'y nagugnay kay First Lady Liza Trasmags sa isang kontrobersyal na kaso. Ayon sa opisyal na dokumentong inilabas ng Korte, may sapat na batayan para imbestigahan ang posibleng pagkakasangkot ng unang ginang sa mga aktibidad na paglabag sa batas, kabilang ang katiwalian at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa mga legal experts, ang naturang ebidensya ay maaaring magsilbing simula ng isang mas malawak na proseso ng pagdinig at paghahain ng kaso laban sa asawa ng Pangulo. Ilan sa mga isinumiting ebidensya ay nagmula pa umano sa dating opisyal ng gobyerno at mga insider na handang tumestigo. Ang revelasyong ito ay tinuturing ngayong isang nakakagulantang sa loob mismo ng Malacanang. Samantala, tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kampo ni Liza Trasmags at iginiit na dadaan sa tamang proseso ang lahat ng paratang. Patuloy namang binabantay ng publiko at ng mga media outlets ang magiging tugon ng palasyo sa isyong ito. Sa gitna ng lumalalim na krisis, nananawagan ng iba't ibang grupo para sa isang malinis, patas at walang kinikilingang imbestigasyon. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Maka Sara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila yung sa tatay niya na na-impeach. Okay. Si What Alan, about Cayetanos? sa anti-admin. Anti-admin. Okay. Sir, ako gumagawa. Tatlo lang kailangan para... Kumbaga ano lang yan base ho yan sa mga previous action nila dun sa mga nagdaang mga pronouncement nila sa tayo nila sa mga issue sa administrasyon ni Marcos Jr. Kaya pero hindi pa ho ano yan, kumbaga ano pa lang yan. Yan pa lang ang pananaw ng nitong si Prof. Malutiki at ng mga host diyan sa ano na yan diyan sa palabas ng news. Walo. At least dagdag dun sa anin na papasok na mukhang pro. Kaya nga, ang lalabas dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Ikaw na to. Sige. Dalawain ko na kasi to. Ayaw na ito. Diyan pa lang sa bilangan, parang alam na nitong si Sir Edlingaw na anak ko, yari tayo, hindi ma-impeach si VP Sara. Yung hindi promising ang numero ng mga aso nitong si Marcos Jr. Ngayon, kung hindi ma-impeach itong si VP Sara, tuloy-tuloy na ho yan. Ika nga, domino effect na yan. O sino bang napipisil na papalit kay Marcos Jr. sa 2028 presidential election? Ano na ho yan? Bandwagon effect. Domino effect na ho yan. Kung hindi mai-impeach si VP Sara, makakatakbo siya. Kayong mga nagkukups kayo dyan, ayus-ayusin yung mga buhay nyo. At yung mga nagkups na kay VP Sara, naku, ayus-ayusin nyo na rin yung mga desisyon nyo sa buhay. Dahil pagka hindi na-impeach si VP Sara, ito sigurado natin, magiging presidente yan sa 2028. At yang si Atty. Vic Rodriguez ay magiging senator sa 2028. At karamihan ng mga Duterte candidate ngayong 2025. Sana sumubok pa rin ho sila dahil ang kasama na ho nilang mga ngampanya nun, walang iba kundi itong si Vice President Sara Duterte. Seatmates to Saan natin nilalagay yan? Sa antay yan. Antay pa rin. Yes. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Zubiri? Sa panahon na... Katropa ni Mig siya ang... Yes, tama. Ito... At saka si Villanueva. Ay, teka. Si Villanueva parang magsuswing for me Hindi. Parang magsuswing para sa akin yan si Gatchalian. Kasi Gatchalian, kapatid niya, DSWD Secretary. Malamang dun siya sa swing. Wala siya dyan sa antay. Hindi ko pa siya masyadong. Yes. Parang itong si Gatchalian, feeling ko pwede akong mali. Dapat siya yung nandoon sa swing. No? Dapat nandito siya sa swing. Tapos si Joel Villanueva dito sa antay. Feeling ko, ganun yung sa tingin niyo ba, kapatid nito na gabinete ni Marcos Jr. Saan natin siya ilalagay? What if we put him muna dito? Dito muna. Para lang meron tayong flexibility. Saan si Joel? Ito? Yes. Lagyan natin sa swing. At least may flexibility lang tayo na pwedeng pumanin dito. Si Joel sa antay yan. Antay ho yan. Feeling ko lang, pwede akong mali.
Si Joel Villanueva antay, tapos siya yung si Wing Gatchalian, siya dapat dyan sa swing. Pwede po ito. Ito, Controversy dito. Dito clear. yan. Yes, Kasi clear may yan. sagutan tong dalawang tong diba? VP Sara at Senator Si Lisa. Lorenz swing. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na Namamangka. kayong mag... Ito yan, malinaw yan, to. talaga doon. Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Yes. Ito, Oh, paano yan? dito. Clear. Sa admin. Yan, Oh. clear yan. Admin. Sa admin yan. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, ano yan, para na silang pinagsasabong For the PVP. 2028. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, gusto, sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Magkahiwalay. Correct. Villiers. Yan, doon, Doon, syempre. of course. Syempre naman. After the Si political Migs, ad. dyan, sa anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Dito na. Oh, dito na. O, isa Diba? na. O, dito na tayo. Possible winners. Go ahead, sir. Si Migs, oo, pabor ako dito sa Migs. Dito sa mga nandito, si Wing Gatchalian talaga, hindi tayo mali itong sa anti-admin tong si Win. Ano nga yan, dapat dito siya sa admin siya. Dito siya sa mga kasama ni Risa, itong si Win Gatchalian. Tapos ito si Villanueva dapat dito. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na ho yung nandito kasama itong si itong si Joel Villanueva. Tuloy. So yan. Take it away. Oh, si Bongo ba? Tatlong ko pa to, Oo, hindi na. hindi na yan Siyempre, lagay mo na yan. kaduda-duda. Oh, may walo ka na. Tanong dyan. Oo. Yan. Si Bato. Si Bato. Ilagay ko na yung Obvious na muna. Sure ball kung Si saan. Marcoleta. Marcoleta. Si Marcoleta to. Aimee. Tsaka si Aimee. Si Aimee. Si Camille. Si Ano Camille. ko? Hindi na kumasya. Yan. Teka muna, ilan na yan? 1, 3, 6, 9, 12 na. 12 na. Si Kiko baka mag-swing din muna. Oo, Sila si- Yeah, si Kiko nasa swing. Yes. Ganun din ba si Bam? Ang nakikita ninyo? Hindi, sa si Kiko sa admin na yan. Tapos si Bam, dahil in-endorse siya ng INC, baka nandito siya sa Tingin ko si Bam dahil na-endorse ng iglesia, Aha. baka nandyan. Saan sa dito? Dito. Talaga? Saan tayo eh? Oo. That's going to be a surprise, ha? Yes. O ilagay na natin kung ang consensus is swing. Ilagay natin kung ako lang ang No. babasa dyan. swing siya. Kumbaga, let's be realistic. Dilawan yan. At nakikita ng mga dilawan na itong si VP Sara, siya yung magiging, yun, napipisil lang ating mga kababayan na maging presidente. Again, mas mauusay sa atin yung mga nandyan sa ano na yan, dyan nasa, ito si Prof. Malu, yan sila Sir Ed Linggaw. Kumbaga, sumisingit lang ako kasi dinawan ako kasama. Singit-singit lang naman tayo dito. Wala namang problema sumingit eh. Pero hindi naman kayo sumingit dyan sa comment section. Just saying it's a surprise. Yan, dito. Ilagay mo na yung mga Yes. alyansa sa admin kasi Alyansa. syempre Oh. may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia, mag-aantay. Mag-aantay. Dito? Agree rin ako doon. Si dati Hindi, ako si Pia, dito muna ako sa bagay kapatid niya tong si Senator Kasi etong mga Cayetano, actually, napa-actually ako tuloy. Actually, hindi naman nila talaga kailangan ng endorsement nitong si Marcos Jr. Di nga natin malaman kay Pia bakit kailangan niya pang sumali sa alyansa. Kaya naman hong manalo ng mga Cayetano na sila lang. Kaya ho nila. Hindi ho nila kailangan yung backing ng kung sino man. Mananalo yang si Pia Cayetano. Kahit wala siya sa alyansa. Di ko natin malamang bakit si Senator Alan, di ba, nag-independent siya. 10K nga lang pinangako niya pa. Pero mas realistic yung pangako nitong si Kong Dante, yung 2,000 na, below 2,000 na electric bill, libre ka na. Wala ka nang babayaran. Mas realistic ko yun sa 10,000. Senate President Soto ay sa admin? Swing. Sa swing. Sa swing. Agree. Hindi, sa admin, sa admin na yan. Para sa akin, sa admin na yan. Kasi may utang na loob yan eh. Kinarga sila. Sa bagay, mananalo Kasi din yan, naman siya kahit wala kung sa maging Senate President, through the help of the Vice President. Okay. Ping. What about Ping? Si Ping, Swing? kasi sinasabi niya, Admin alam mo, huwag na tayong mag-impeachment. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. swing. Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Yes, magkasama. bloke yan. O ilagay na Lagi. natin sa swing. Right, sir. Swing. Sino yung Oh, Lito Lapid. Lito Lapid, admin. Admin. Yes. Yes. So, ang klaro natin dito as far you two are concerned, 5 ang nasa admin.
ang malinaw ho dito, 5 ang nasa admin. Kaya sinasabi ko na ho sa inyo, pagkatapos ng eleksyon na to, doon na ho talaga magbabago ang ika nga dynamics ng politika sa bansa. Kasi after ng midterm election, preparation na ho yan. Di ba, pagkatapos ng 2022 election, by 2023, tinatrabaho na ho nila itong si VP Sara. So 2025, by 2026, preparation na ho. Lahat ho yan, preparation na para sa 2028 presidential election. Maging itong si VP Sara, alam ko 2026, magbibigay na siya ng kanyang ang tawag dito, yung kanyang decision kung tatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028. Pero okay naman itong ginawang listahan, hindi lang tayo pabor dito kay Win Gatchalian. Dapat nandito siya sa admin at itong si Senator Joel dito siya sa anti-admin. Hindi naman literal na anti-admin, hindi naman sila nagsusumigaw na anti-admin, pero base sa mga nakita nating galaw dito kay Joel Villanueva, pwedeng mali ako pwedeng mali ako. Mas mahuhusay sa atin itong sila Prof. Malutikia. Pero doon sa mga ilinagay nila dito, naniniwala tayo na malabo pa sa sabaw ng pusit yung gustong mangyari ni Tambalus. Kumbaga, ang mangyayari dito sa sa impeachment na to, pagmumukahing tanga lang ho, etong si Jinky Luistro, Joel Chua, etong si Rog Gutierrez, ang ano ho diyan si Congressman Rodante Marcoleta, ika nga siya ho ang tatayong senator judges. Siya ang, kumbaga talagang, sige, magtatanong-tanong yan. Tingnan natin kung saan pupulutin. Yung mga iniwan niyang congressman, ngayon ho, senador na siya. Ano ho yan, nga talagang, iba ho yan pagka ikaw senador, hindi ho yan kagaya ng congressman. Pagka kayo congressman, kilala kayo bilang, kung kayo walang paninindigan at prinsipyo, malamang sa malamang, aso lang ho kayo nitong si Tambaloslos. Imagine, yung ibang mga congressman dyan nakahakot ng 200,000 votes, 300,000 votes, 400,000 votes. Yung iba dyan meron pang million votes. Isipin nyo ho, ang nagko-command sa kanila, mahigit 100,000 votes lang ho nakuha. Wala pa siyang kalaban. Alam nyo kung sino? Si Martin Romualdez. Yun ang nakakabuisit dito. Ginuluho ni Martin Romualdez ang Pilipinas sa hindi natin binabaliwala yung mahigit 100,000 boto. Pilipino pa rin yung mga yon. Pero kung ang pinag-uusapan dito demokrasya at ang masusunod ang karamihan, hindi ho yun ang karamihan, anak ng tokwa, hindi ho yun karamihan. Yung mga rinirepresentan itong si Tambaloslos na taga Leyte, hindi ho yun ang majority, nga. Pero yung ganong kaliit na boto dahil naidikit sa kanyang pangalan ang titulong representante, congressman, kaya niya hong guluhin ang sambayan ng Pilipino. Rekta ho tayo dito kay Binibining Maharlika at dito kay tawag dito, ang pangalan to, itong si Attorney Glenn Chong. At tayo naman aalis na habang nagsasalita itong si Ma'am Maharlika at itong si Atty. Glenn Chong. Mga kababayan, hindi ko expected yung number 2 dyan sa tali. So 6 sa alyansa, declare mga kababayan, 6 sa alyansa, plus 2 sa dilaw na may nilaglag. Nilaglag yung iba, yung 5 ni Lisa Marcos. Tapos pinatlo kay PRRD plus kay Amy. Di tama yung sabi ko. Wala naman po akong buta. Present natin ito. Present natin sa kanila, Atty. Glenn Chong. Ito yung pinaka-latest ngayon sa NAMFREL, Yan yung total number of votes. Kung napapansin ninyo, ayan yung 12 nila. Ayan. So, si Senator Bongo. So, we're talking about 3 na kandidato ni Pangulong Duterte. Siyempre si Bongo, De La Rosa, and Marcoleta. Yes, 3. Let's say, sasabihin ng mga kababayan natin, ano sinasabi nyo na 8 ang mapapanalo ng alyansa ng mga bangan? Diba? Sino yung mga yon? Okay, ito yung sinasabi mo, Atty. Glenn. Cayetano, Soto, Lacson, Tulfo, and syempre itong si Lapid, right? Itong si Villar, galing din to sa kanila. And also, itong si Pangilinan at saka si Aquino. Alam naman natin yan na pulawan niya mga yan. Wala nang dilawan It's pulawan, right? So I think, tumama ka talaga, brother, dun sa sinabi mo. Tumama ka talaga na
Okay, go ahead. Sabi ko sa inyo mga kababayan, 831 ang resulta ng halalan. And exactly, 6 plus 2 is 8, 3 and 1. Oh. And sabi nga ni Ate Claire kahapon, nakinig ako sa kanyang vlog, hindi naman kami nagkulang ng pagpaalala sa inyo na itong halalan na to is a drama. It's a sarsuela lang to. We go through the process, lahat ng tao dyan sa baba, nagpipila doon sa may paaralan. I was there. Pumunta ako ng 2 schools kahapon. Nag-ikot ako dito sa lugar kung nasaan ako. And ang mga tao, ang mga kababayan natin, tayo na pinagpawisan sa init ng panahon. Yun nga, yung makina ni George Garcia nag-heat stroke. Imagine, kabag nag-heat stroke. Ate Claire, siya ang nagsabi niyan ha. Siya ang nagsabi mga kababayan, in English ko lang. Sabi niya, pumalya dahil mainit ang panahon. Hindi anong ibig sabihin doon? Di heat stroke. Heat stroke, Nag-heat stroke ang makina ni George Garcia. Buti sana siya na lang na heat stroke para ang problema ng Pilipinas. Correct. No. Isama mo na yung dalawa, mag-asawa. But anyway, night stroke, sana hindi na nga lang mga makina. So brother, kanina napag-usapan ko dito sa vlog na ito, sa vlog ko kanina, na nagpakita ng strong votes ang PDP Laban o yung mga Duterte supporters dito sa case ng pagpapakita ng boto, di ba? Ito, babalik lang po natin muli. Ito, mapapansin ninyo, 26 million ang nakuha ni Senator Bongo. Kay De La Rosa, 20 million. Kay Marcoleta is like, medyo mababa. Actually, ito 14,900 million. So, ang ano ko dyan, ang analysis ko dyan, brother, is, hindi ba na kapag, kapag ganyan ka-strong votes, or ibig sabihin, karaming boto, kalakas ang ipinakita, since na ang Pangulong Duterte na nawagan talaga na Duterte 10 block voting, hindi ba dapat magre-reflect yung votes dito sa 7 candidates, right? Tapos, sabi ko nga, grabe ang pag-drop ng boto pagdating dun sa 7. Your explanation on that? Ate Claire, I know na itong boto na to, at least dito sa probinsya ng Cebu, nanalo si Pambay 4. Ang kandidato ni President Duterte. Natalo si Garcia. So, this is the way I answer your question. Okay. Si Pambay 4 is identified as Duterte candidate. In fact, pumunta dito si Inday Sara. And then si Gwen Garcia is well identified with Marcos kasi yung anak kanya, ang son-in-law, congressman at kaalyado nga ni Marcos, and secretary ni anak ni Gwen Garcia. So very well identified. Alam ko naman na walang kakayahan si Pam na magbayad ng mga botante. Alam ko yan. Na walang kakayahan si Pam na magbayad sa mga botante dito sa Cebu. And that's more than 1 million voters. Almost 2 million. And ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan, ibuhos natin ang boto. And I believe the people heard that exhortation natin na ibuhos natin ang boto sa mga kandidato ni President Duterte para kung madaya man, at least hindi malaglag ng lubusan. Pero ito, nilubos talaga nila yung daya nila. Now, in the case of Pambay 4, lumamang siya ng 300,000 votes over Gwen Garcia. Actually, kanina, nag-usap kami, sinabi ko sa kanya, pre-claim ka na ba? Hindi pa raw. Sabi ko, hindi. Mag-ano ka na, ipilit mo na dyan na iproklama ka na. Kasi baka mahaba pa, baka magic pa yung kalaban. Sabi ko, yan ang nangyari sa akin in 2010. Na magic laban at the last minute. So kung ako sa'yo, igigiit mo na dyan. Sabi ko sa kanya, Gob, sabihin mo na si Glenn Chong na nagsabi sa'yo, sabi ni Glenn Chong dyan, iproklaman nyo na raw ako. Mga about 5 or 10 minutes later, naproklama na siya. And I'm very happy po. Congratulations to Pam. I'm very happy for her. At least yung pagkapanalo ni Pam did justice to Doc Wen. Di ba? Doc Wen, yeah. Yes. Yes. Tama. So, Burden. Again, Rowena Burden. Rowena Burden. Burden. Wayne Burden. Naalala.
in December 15 yata yun, 2023. 23, After yeah. he was released from her arrest. And hindi ko makalimutan si Dr. Dr. Rowena Wen. Because ako nito ng pagkampanya dito sa Cebu province nung kandidato ako noong 2019. So, this is how I see it. It's a protest vote of the people doon sa treatment ni Marcos kay President Duterte. So, ramdam nila yan. Kasi nga, Ate Claire, mga kababayan, kahit yung nanay ko, she doesn't care about politics. Then, nung nakita niya yung ginawa nila kay President Duterte, nakita nila yung ginawa niya kay President Duterte, nagalit actually yung nanay ko. Ang sabi ng nanay ko, kaya nyo ba yan kukulitahin si Marcos? She kept on asking me that question. Kaya nyo ba kukulitahin niya yung Marcos na yan? Sabi ko, all of a sudden, iba na yung, bakit naging radical ka na? Because naawa siya doon kay Dong, naawa siya doon sa ginawa kay President Duterte. Well, si President Duterte is about the age of my dad. So, my mother had that empathy sa kanya. So, kaya naging radical na rin yung nanay ko. I think that goes for everybody. Meron ito yung protest vote talaga ng tao. Kaso nga lang, may daya. May daya talaga si George Garcia dyan. So, big time. So, kaya nga, sa tingin nyo ba mga kababayan, may crystal ball ako na malalaman ko na 8-3-1 ang resulta days before the elections? Malalaman ko ba yan? Maliban na lang kung may nagsabi sa akin. Maliban na lang kung program na talaga yan. O, di ba? Wala naman po crystal ball at hindi naman po ako tulad ni Madam Auring na manguhula. Hindi naman po ako nakilala bisang manguhula. Nahuhulaan ko lang dahil may nagsasabi sa akin na yan ang resulta. O, tandaan nyo yung sinabi ko, yung kandidato na nag-withdraw, kandidato pagka-senador nag-withdraw dahil may set winner na pala sila eh. Yun yung set winner ngayon. Sabi ko, 8-3-1, nagkatotoo. So, kasi Ate Claire, after your question, if the people were protesting like what happened here clearly in Cebu City, it is the same sentiment all across the country. So I would have expected na sisipa ng husto yung mga kandidato, yung Duterte 10, na mga kandidato ni President Duterte. I would have expected Jimmy Bondoc to win, Vic Rodriguez, my friend, to win. Yeah. Hindi naman nagkulang sa pangampanya sila. I would have expected them to win because it's the same bandwagon effect. It's the same compelling force all across the country na nag-compel sa tao na iboto natin itong mga kandidato na ito. Ito ang kandidato ni President Duterte and we sympathize with him. It's a protest vote. Kaso nga yung daya ni George Garcia. So kaya 3 lang ang lumusot. Nalaglag yung 7. Yeah, which is siyempre talagang sabi ko nga kanina, tama ba yung aking analysis dito, Attorney Glenn, na sa laban, sa election, pag natalo ka, kailangan tanggapin mo natalo ka. Pero sa case nito, sabi ko nga, hindi ba dapat yung number of votes ay magkadikit man lang? Let's say, for example, yung number 12, 10 million or 11 million yung votes. Yung mga susunod dating kandidato, 11 million 1, 11 million 2, 3, 4, yun na yung magkakadikit lang, hindi yung 11 million, yung isa nandun sa dulo. Like 6 million na yung binoto nila. Right? So yun yung point ko, na napakalayo. Ate Claire, may algorithm na kasi sila eh. Kaya ang algorithm, tinatapon kung saan yung pwesto nila. Sabi ko nga, set winner na. Alam na ng makina kung saan ka ilalagay. Number 10 ka, number 20 ka, number 25 ka. So, yung boto mo, nakaprogram na doon. Yeah. So, example ha. Ito mga kababayan. This happened to me in 2019. Ulitin ko to, nasabi ko na to dati, pero ulitin ko to sa inyo. Biro mo, sa munisipyo ng dito sa Camarines Sur, may munisipyo dyan na kung ano ang numero ng clustered precinct, yun ang boto ko. I remember that.
precinct number 31. 31 ang boto ko. Sa kabilang dako, clustered precinct number 32. 32 ang boto ko. Clustered precinct number 33 sa kabilang barangay, 32 din ang boto ko. Tapos ito pa, kung ano yung clustered, meron din ganito. Magkasunod na clustered precinct, magkasunod din ang boto ko. Example, dito sa Rizal, clustered precinct number 14, 15, 16. Ang boto ko ay 51, 52, and 53. Marami tatlo. Magkasunod na presinto, magkahiwalay na lugar, magkasunod na presinto ang numbering, pero ang boto ko ay magkasunod. Precinct number 30, 31, and 32, ang boto ko ay 36, 37, and 38. Oh. So marami yan actually na nakita ko anong kinumpronta ko ang COMELEC, ang sabi ni James Jimenez, wow, that's funny. Oh, yun lang talaga ang ano niya, ang reaksyon niya. Wow, that's funny. So, declare ang sagot ko dyan. Grabe. It's an algorithm that determines ilan ang boto mo according to saan ang pwesto mo sa final ranking. Oo. So, hindi ka ba na surprise na biglang, sabi ko nga, Attorney Glenn, tama ba na yung bumoboto kay Senator Bongo, kay Senator Bato, kay Congressman, Senator na now, si Marcoleta, hindi naman yung boboto na number 1 Bongo, De La Rosa, Marcoleta. Then, lalagay niya sa number 3 niya, o number 4 niya, si Bam Aquino, at saka si Pangilinan, right? Di ba? Hindi naman ganun eh. Na Bongo ka, tapos bigla kang magsasalpak ng Dilawan or Palawan. Dyan. Hindi, botante ang naglagay sa pangalan nila doon sa balota o nag-shade. Si Lisa Marcos kasi ang nagbilang ng boto. Oh, si Lisa Marcos ang nagbilang ng boto, si George Garcia ang enabler. Yeah. So kaya hindi ka na surprise na biglang all of a sudden nandan sa number top 5 I think si Kiko at saka si Bam. Hindi ka ba nagulat doon? Binilang ko lang. Anim na alyan. 2 dilaw. Alam naman natin yung dilaw nakipag-alyansa na kay Lisa Marcos. Nga si Lisa nga magbibilang ng boto as enabled by the COMELEC of George Garcia. So, 8. Tapos binilang ko kay President Duterte, 3. Atos nandun si Amy Marcos sa number 12. Kulilat. Sabi ko, na. Yun na nga. 8-3-1. Yeah. Well, maraming mga reports, 'di ba? 'Yun nga, yung na heat stroke yung mga makina, 'di ba? Yung hindi lumabas yung tamang binoto nila dun sa voters receipt, 'di ba? Actually, go ahead. Tinapos ko talaga the whole yung live mo kahapon. Tinapos ko talaga 'yon, and there were many reports di ba? Na hindi nagtutupad yung balota at yung voter receipt. Ano nga ba 'to yung paliwanag ni George Garcia doon? Yung nakalimutan lang daw ng mga botante, yung kanilang binoto. Nakalimutan na nila kaya hindi nag-match doon sa voters receipt. Anong masasabi mo doon? Ate Claire, tulad na ng sinabi ko mga kababayan, this is a protest vote. So kung bumoto ka sa mga kandidato ni President Duterte, alam mo yan na ito yung mga kandidato ni Digong. Ito yung 10 kandidato ni Digong ni Inday Sara. Tapos nasingit ka ng mga dilaw o ng isang mangga. Yeah. Hindi yan nakalimutan. Hindi talaga nagtugma ang nandun sa balutan na at yung nasa resibo niya. At itong kay George Garcia, very flimsy excuse. Wala yan sa logic. Hindi ka panipaniwala yung explanation ni George Garcia. Yun na nga mga kababayan, tulad nga sinabi ni Ate Claire kagabi, hindi kami nagkulang sa inyo ng paalaala. Ang sabi ko nga, tingnan nyo, ang sabi ni George Garcia, nakalimutan ninyo ang binoto ninyo. Ano bang sabi ko sa inyo? Magdala kayo ng kodigo, di ba? Kaya nakalusot yung wakwak na yan. Yung mga wakwak yan, sila Lisa Marcos, si George Garcia, they belong to the same feather. Kaya nakalusot yung kanyang illogical na, insensical na na sagot.
Kasi wala kayong hawak na kodigo. Eh si Marcos nga, si Bangag nga. Hawak na kodigo. Bukod si Bangag sa sinabi ko. Tingnan nyo, may report dyan. May report dyan, yung kahapon, bumoto si Bangag sa kanyang presinto at si Wakwak Lisa sa kabila palang school. So, pagkatapos na bumoto ni Marcos, hindi pa siya bumoto, pinakita niya sa mga reporter na, meron nga akong listahan. Meron siyang listahan. Siyempre, kilala naman ako ni Marcos Jr., ni Bangag. So, ang nasa isip niya, tapos naman si Glenda, dapat talaga may listahan. So, maglilista ako. Yun ang nasa isip ni Bangag, mga kababayan. Maglilista ako dahil ikukumpara ko ang aking listahan sa balota dahil dadayain ni George Garcia dahil utos ni Lisa Marcos. Yun. So, actually, maraming sumunod sa atin, Attorney Glenn, no, na nagbitbit talaga sila ng kanilang mga listahan. Pero may mga instances na nagrereklamo sila doon sa BEI, 'di ba, doon sa mga officers doon sa school. Yung iba parang wala na kaming magawa Parang hindi ini-entertain. May mga ganong reports na hindi ini-entertain yung kanilang complaint. Hindi pwede. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!